Akala ko tapos na ang lahat nang umalis ako sa lumang gusali. Akala ko sapat na ang pagtakbo, ang hindi pagsagot, ang paglimot. Nagkamali ako. 3 linggo na ang lumipas mula nang mangyari yon. Lumipat ako ng tirahan. Nagpalit ng numero. Hindi na ako tumatanggap ng night shift kahit saan. Pilit kong binura sa isip ko ang boses sa telepono, ang tanong na paulit-ulit niyang binibigkas. Bukas pa ba? Hanggang isang gabi, habang naghahapunan ako mag-isa, biglang namatay ang ilaw. Sumunod ang katahimikan, yung klaseng katahimikan na parang may nakikinig. At saka tumunog ang cellphone ko. Walang pangalan. Walang numero. Isang itim na screen na may salitang unknown. Hindi ko sinagot. Tumigil ang tunog. Napabuntong hininga ako hanggang may marinig akong ring mula sa loob ng bahay. Napatingin ako sa mesa. Ang lumang cellphone ko. Patay iyon. Walang nyayan. Walang baterya. Pero tumutunog. Dahan-dahan kong nilapitan. Sa bawat hakbang, bumibigat ang dibdib ko. Parang bumabalik ang pakiramdam sa gusali, yung pakiramdam na may nasa likod ko. Kinuha ko ang cellphone. Kusang nagbukas ang screen. At may pumasok na tawag. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hello, pabulong kong sagot. Isang buntong hininga ang una kong narinig. Parang galing sa malalim na hukay. Nandyan ka na, sabi ng boses. Matagal kitang hinanap. Nanalamig ang kamay ko. Sino ka? Tumawa siya, hindi malakas, pero sapat para gumapang sa batok ko ang takot. Ako ang sumagot noon, sabi niya. At ikaw ang nakinig. Biglang nagbukas ang AA kahit hindi ko binuksan. Pagkatapos, lumitaw ang CCTV footage ng lumang gusali, ang guard desk, ang upuan ko at ako. Nakaalis ka, dugtong ng boses. Pero may naiwan. Sa screen, nakita ko ang sarili kong tumatakbo palabas ng gusali. Pero may isa pang ako, nakaupo pa rin sa desk. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa telepono. Ano nang ibig mong sabihin, nanginginig kong tanong. Kapag sumagot ka, sabi niya, may bahagi sa iyo na nakikinig. At ang nakikinig ay pumapalit. Biglang may kumatok sa pinto. Mabagal. Sigurado. Parang alam niyang nandito ako. Buksan mo, sabi ng boses sa telepono. Tapos na ang shift mo. Hindi ako gumalaw. Kung hindi, bulong niya, ako ang papasok. Nagsimulang mag-flicker ang ilaw. Ang mga salamin sa bahay, nagpakita ng mga refleksyon na hindi ko galaw. Mga aninong may hawak na telepono. Mga bibig na bumubukas sabay-sabay. Hello, sabi nila. Napapikit ako at sinigaw, tama na. Biglang tumahimik ang lahat. Pagmulat ko, nasa sahig na ako. Umaga na. Naka-off ang AA. Akala ko panaginip lang. Hanggang sa mapansin ko ang call log ng cellphone ko. May isang tawag na tumagal ng 6 na oras. At ang oras ng simula. 2:30. Kinagabihan, may balita sa RIA. Isang lalaking natagpo ang walang malay sa loob ng lumang gusali, dating night guard. Nakaupo sa guard desk. Hawak ang telepono. At paulit-ulit lang sinasabi, bukas pa ng lambot ang tuhod ko. Dahil kilala ko ang lalaking yon. Mukha ko yon. Ngayon, tuwing may tumatawag sa akin matapos ang 12:00, hindi ko na sinasagot. Dahil alam ko na, hindi lang sila tumatawag mula sa kabilang linya. Tumatawag sila para may pumalit. At balang araw, kapag muli kong narinig ang tanong na, bukas pa ba? Baka sa pagkakataong iyon ako na ang hindi tawang sasagot.